Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Welcome po kayo dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At ito na nga po, no? Matapos pong isangkot ang pamilyang Duterte sa lahat po ng nangyayaring problema sa kaguluhan po sa illegal ng extrajudicial killing ng nagdaang administrasyon, ang Pogo po napilit po nilang pinasama at sinira sa taong bayan. At ngayon po, meron na naman po panibagong binabato sa pamilyang Duterte at sa nagdaang administrasyon mga kapatid. At nakikita po natin ang mga kabalbalan pong nangyayari dito na kinaharap po ng ahensya po ng PhilHealth mga kapatid. At sabi po ni Jude Asidre, ang nagdaang administrasyon daw po ang may kasalanan sa mga nangyayaring kapalpakan daw po ng PhilHealth ngayon mga kapatid. Ayan po ang sabi ni Jude Asidre po ng Tingog Party List mga kapatid. At ito po ang sabi niya, problema sa PhilHealth, kasalanan ng Administrasyong Duterte. Siguro sa pag-unawa natin sa problema sa PhilHealth, nakita natin hindi nagsimula ang problema na ito sa nakaraang taong lamang, kundi nandoon na yung problema na ito dahil napabayaan po ang PhilHealth ng mga naunang administrasyon, no? Matindi talaga tong Marcos administration, Talagang wala po silang ginawa kundi ang kaliwat kanang pagsira. Natapos na po ang dinidinig po diyan ng Quad Committee. Natapos na po sa Duterte at pagsasampa daw po sila ng kaso. Ngayon naman itinuturo naman po ng gobyernong Marcos ang Duterte administration mga kapatid, Bakit po hindi na lang po solusyonan? Hindi naman po, actually sa totoo lang, hindi naman po kailangang pahirapan ng mga congressman at ng mga senador ang taong bayan na hindi sila magbigay ng subsidiya sa PhilHealth. Ang tanging solusyon po dyan, alam niyo po kung ano maganda? Tanggalin po ang CEO. Diba? Itong si Pineda ba to? Tanggalin niyo yan. Yung CEO ngayon, na nandyan po, yan po ang tanggalin nyo, yung CEO ngayon, na si Pineda. Napapabalita po natin, ito daw po ay kamag-anak yata, nitong si Lisa Marcos. Na alam naman natin, ito po ay malakas malakas po ito, Kapag ka-appointment po ni Ma'am Shi, alam po natin, malakas po yan, mga kapatid. At tsaka bakit po, kailangan pong isisi sa gobyernong nagdaang administrasyon. Alam nyo na ito po ang kaibahan po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naging problema po ng kakulangan ng sinundan niyang gobyerno, ang ginawa po niya ay hindi po niya sinisi. Hindi po niya binalikan si ni Noynoy. Ang ginawa po niya ni Pangulong Rodrigo Duterte, inayos niya po kung ano ang mga naging kakulangan ng nagdaang administrasyon. Pilit niyang inayos at tinuwid. Hindi po niya isinisi ang mga nakitang problema, ang mga kalap na problema. Kung may problema man, o sabihin na natin, ito ay galing sa nagdaang administrasyon. Dapat bang isisi mo pa sa nagdaang administrasyon? Hindi na dapat. Tanging solusyonan. Ngayon nyo lang nakikita ang problema, 3 taon na kayo dyan, ngayon nyo lang sasabihin na sa nagdaang administrasyon nangyari ang mga kakulangan at ang nangyayaring problema sa PhilHealth. Jude Asidre? Sino na naman ang may utos ito sa inyo? Si Bongbong Marcos? Si Martin Romualdez? Or si Lisa Araneta? Ano nangyayari sa inyo? Bakit kaliwat kanan ng sisi? Ba't hindi na lang kayo magtrabaho kung talagang gusto nyong mapaayos ang ahensya? Tugunan nyo kung ano yung mga tunay na problema. Para makapagsilbi, para umayos po at umandar po ang ahensya ng PhilHealth. Hindi po solusyon dyan ang magsisihan sa mga nakikitang problema. Tanging solusyonan nyo po kung ano po ang nakikita nyong problema, Jude Asidre. Wala na po kayong ginawa kung hindi batuhin ang nagdaang administrasyon. Ano po ba ang gusto nyo sabihin sa taong bayan na ang dating administrasyon ng Duterte ay lahat po ang may kasalanan at may kapabayaan po sa nangyayari pong problema ngayon na kinaharap ng Marcos administration? Ganun po ba ang gusto nyo sabihin? Ipaliwanag nyo po ng maayos sa taong bayan nang hindi po kayo nagmumukhang tanga.
Dahil alam po ng taong bayan kung papaano po nagsilbi at naglingkod at napaigi po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa panahon ng Duterte administration. Nakita po ng taong bayan yan, hindi po bulag ang maraming Pilipino. Na para isisi nyo ng isisi sa mga pamilyang Duterte ang lahat dahil natapos ang EJK, natapos na rin po ang sa Confi Funds. Hindi po kayo nagtatagumpay eh. Ngayon, PhilHealth na naman ang titirahin nyo. Sa PhilHealth na naman, iisisisi nyo na naman sa nagdaang administrasyon. Panibagong investigasyon na naman ito, mga pulpol. Itong tingog party list na ito, no, wala na itong ginawa itong Martin Romualdez na ito, kundi puro atakihin na lang ang pamilyang Duterte. Diyos ko, magtrabaho naman kayo. Magtrabaho naman kayo ng maayos. Sayang po, tumatakbo at umaandar po ang panahon. Unti-unti na pong nauubos ang oras nyo. Iginugugol nyo po ng iginugugol sa pag-atake sa mga kalaban nyo sa politika. Nakakalungkot, no? Imbes na pagsilbihan nyo ang maraming Pilipino at makatugon kayo sa kahirapan na nangyayari po na pinagdadaanan ng maraming Pilipino, ay masolusyonan nyo at mabigyan po ng magandang serbisyo ang ahensya ng PhilHealth. Pag-igihin, pagbutihin kung gusto nyo makalamang at hindi kayo makasisi, pagtrabahuan nyo. Hindi yung isisisi nyo. Simple lang naman yan eh. Kung talagang nakikita nyo may problema ang nagdaang administrasyon dito sa PhilHealth at ito na naman ang sisisihin nyo, pagbutihin nyo, pag-igihan nyo, dahil sa pangalan nyo rin naman ito tatatak kung magkakataon eh. Kayo rin ang magbibinipisyo nito at pangalan nyo pa rin ang titindig dito. Kung yun ang gusto nyo, hindi yung isisisi nyo ng isisisi lahat ng kapalpakan na nangyayari ngayon sa gobyernong Marcos, isisisi nyo dito sa nagdaang administrasyon. Alam, nakakaano na kayo, sobra-sobra na, alam niyo yun, na talagang nararamdaman na talaga ng taong bayan na ito lahat ng nangyayari ngayon ay puro pang politika lamang. Gising po ang maraming Pilipino, tayo po ay nakikiramdam sa mga tunay na kaganapan na nangyayari sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang nagmamasid. Maraming Pilipino ang nakakakita ng mga problemang bumubulusok at mga mahiwagang nangyayari sa Marcos administration na hindi maipaliwanag. Ngayon na naman, ito na naman, PhilHealth na naman ang pinupukol nyo sa nagdaang administrasyon. Tanggalin nyo yung CEO na si Pineda. Tanggalin nyo siya. Yan ang tanggalin nyo. Tanggalin nyo, baka sakaling umayos po ang pamamalakad ng PhilHealth. Kaya, sa totoo lang, nakakapanghinayang dahil nauubos po ang oras ng Marcos administration sa pamumulitika at sa pag-atake. At alam natin ito, lalo pa itong titindi, lalo pang iigting ang mga nangyayaring bangayan sa politika. Swerte ng Marcos administration kung kayo ay tatagal pa, Swerte nyo kung sa 2025 nandyan pa rin kayo. Nakaupo pa rin kayo. Sa mga nangyayari ngayon, sa Marcos administration, enak ng puta, parang nakikita natin to, parang hindi na to tatagal eh. Parang nakikita natin mukhang papunta na sa kawalan. Diyos mio Marimar, ano nangyayari sa Pilipinas? Nakakalungkot isipin na ang iniwanan po ng nagdaang administrasyon, ang mga pinaghirapan po ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay patuloy na naglaho. Ang mga proyektong na isaayos at nabigyan ng katugunan na mapapakinabangan ng maraming Pilipino ay nabaliwala kaagad sa pag-upo ni Bongbong Marcos, na ang pinangako nila sa taong bayan ay continuity, pagkakaisa, unity, ipagpatuloy ang mga nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, wala na pong ginawa. Ayun ang sinasabi nga ni Pangulong Digong, na kung kapag weak ang leader mo, walang maayos na mapapatupad at mapapamalakad sa gobyerno mo. Tama, tumpak. Kaya alam na natin, kaya tayo mga kapatid, nalalapit na naman ang araw
na huhusgahan na naman natin at pipiliin na naman natin ang mga taong karapat-dapat na maluklok. Sana maging aral to, no? Maging aral sa maraming Pilipino na bumoto tayo ng mga maayos, hindi lang ang mga congressman, pati ang mga representative ng iba't ibang party list at mga grupo. Piliin natin, no? Yung mga taong hindi iisipin ang pamumulitika sa mga darating na panahon. Nakakalungkot dahil ang pamilyang Duterte, ang kaliwat kanang atake, confidential funds, POGO, extrajudicial killing, ICC, ngayon na naman, ito na naman pong PhilHealth, pinipilit na naman pong idiin sa pamilyang Duterte. Ang walang habas na pag-atake, pambabalahura at pambabastos sa nagdaang administrasyon, nakikita po ng maraming Pilipino, mga kapatid. Mulat po tayo sa tunay na nangyayari at tunay na kaganapan po na nangyayari sa Pilipinas. Ano po ang inyong masasabi, mga kapatid? Nalulungkot tayo, no? Kaya ganito yung tone ng boses natin. Nalulungkot tayo. I-comment nyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan. Maraming salamat po, mga kapatid.